Si George Foreman ay namumuhay sa kahirapan sa Houston, Texas noong 1960 kasama ang kanyang mga kapatid na sina Mary, Roy at ang kanyang relihiyosong ina na si Nancy. Kailangang dumaan ang pagkain at ang buong pamilya ay kailangang manirahan sa isang burger, bilang kanilang tanging pagkain sa araw na iyon, at iyon din ay nahati sa pagitan ng pamilya. Gayunpaman si George ay puno ng mga isyu sa galit at karahasan. Binugbog ni George ang isang bata sa paaralan kapag kinukutya siya ng dahil sa kanyang kahirapan at hindi man lang makayanan ang tanghalian. Bilang isang young adult, halos hindi iniiwasan ni George ang pag-aresto dahil sa pagnanakaw at nagpas siyang sumali sa Job Corps bilang huling pagsisikap na ibalik ang kanyang buhay. Ang Job Corps ay isang binabayarang internship program ng gobyerno upang sanayin ang mga kabataang walang trabaho, upang bigyan sila ng ilang mga kasanayan. Doon, nakipagkaibigan siya sa kanyang kasama sa kwarto na si Desmond. Minsang binugbog ni George ang kapwa estudyante na nagnakaw ng sneakers shoes niya na regalo ng kanyang ina. Nais ni Broaddus na pauwiin si George, ngunit nakiusap siya kay Broaddus na hayaan siyang manatili. Gayunpaman, ang chairman ng Job Corps na si Doc Broaddus, isang boxing trainer, ay hinihikayat si George na kumuha ng boxing at ibuhos ang kanyang galit sa sport sa halip na makipaglaban. Si George ay napakalaki, at napakalakas, ngunit mabilis niyang nalaman na hindi iyon sapat para manalo sa boxing. Kailangan din niya ng bilis at liksi. Sinasanay siya ni Broaddus sa pagjab at tinutulungan siya sa kanyang footwork. Ipinahayag ni George kay Broaddus na gusto niyang maging heavyweight champion ng mundo. Si George ay napatunayang likas na matalino sa esport at pagkatapos ng isang taon ng boxing, nanalo siya ng gintong medalya para sa Estados Unidos laban kay Jonas Cepulos ng Russia, na nanalo ng 203 laban sa kanyang karera, noong 1968 Summer Olympics sa Mexico City. Nang ibabaw ang mga Ruso sa boxing at si George ay nanalo ng nag-iisang gintong medalya para sa US sa boxing. Si George ay 19 na taong gulang lamang. Bumalik sa US si George ngunit binatikos sa komunidad ng African American dahil sa pakikipaglaban para sa isang bansang hindi gumagalang sa mga karapatan ng mga African American. Binaliwala ito ni George at nagpas siyang lumaban para sa heavyweight championship ng mundo. Hindi masaya si Nancy na kinuha ni George ang pakikipaglaban bilang isang propesyon, ngunit sinabi sa kanya ni George na mayroon siyang plano. Lumipat si George sa Oakland, California upang magsanay, kung saan sinamahan ng mga dating kampyon na sina Dick Sadler at Archie Moore ang kanyang koponan bilang mga tagapagsanay. Sa kanilang gym, nagsasanay si George kasama ang kasalukuyang boxing champion na si Sonny Liston. Nakilala niya ang mamamahayag na si Paula, na sinimulan niya ng isang relasyon at sa kalaunan ay pinakasalan. Nasa tabi niya sina Doc, Paula at Desmond habang umuunlad ang karera ni George. Si George Foreman racks up ng isang 36-0 record sa propesyonal na circuit, sa huli ay nanalo sa laban kay Joe Frazier noong 1973 at naging heavyweight champion. Kasunod ng kanyang panalo, kinuha ni George si Desmond upang pangasiwaan ang kanyang pananalapi. Ang karera ni George ay nagbibigay daan sa kanya na mamuhay ng marangya, gayunpaman, palagi niyang niloloko si Paula kasama ng ibang mga babae. Ginugugol ni George ang kanyang pera sa pagbili ng isang malaking mansyon at isang mamahaling sasakyan. Sinabi ni Desmond na namuhunan siya ng pera ni George sa mga blue chip stock. Si George ay labis na tinutuya ni Muhammad Ali, na kanyang nakalaban sa The Rumble in the Jungle noong 1974, kung saan nawalan siya ng sinturon dahil sa rope-a-dope na diskarte ni Muhammad Ali. Ang rope-a-dope ay isang diskarte sa pakikipaglaban sa boxing kung saan ang isang kalaban ay nakasandal sa mga lubod ng boxing ring at gumuhit ng hindi nakakasakit na mga offensive na suntok, na hinahayaan ang kalaban na mapapagod ang kanyang sarili.
Ito ang unang pagkatalo ni George sa 41 laban. Sinibak niya sina Sadler at Moore, at hiniwalayan ni Paula si George dahil sa kanyang pagtataksil. Kasunod ng isang nakakahiyang Foreman vs. 5 na laban kung saan siya ay lalo pang kinutya ni Muhammad Ali, siya ay tinawag sa ospital kung saan ang bagong silang na sanggol ng kanyang kapatid na si Mary ay nasa mahinang kalusugan. Nasaksihan ang pagdarasal ng kanyang pamilya para sa sanggol, lumabas si George at galit na nanalangin sa Diyos para sa isang tanda, na inialay ang kanyang sarili sa halip na ang buhay ng sanggol. Ang sanggol ay mahimalang naligtas, at ipinangalan ni Maria ang kanyang anak sa pangalan ng kanyang kapatid. Matapos matalo kay Jimmy Young noong 1977, dumanas ng heatstroke si George at bumagsak dahil sa pagod, na nagkaroon ng near-death experience kung saan natagpuan niya ang kanyang sarili sa isang lugar na walang kabuluhan at sinabi na sa wakas ay naniniwala na siya bago magising. Siya ay naging isang debotong Kristiyano at tinanggihan ang boxing upang maging isang full-time na mangangaral, na labis na ikinatuwa ni Nancy at ang pagkabigo ni Doc. Nakikipag-ayos siya kay Ali at Paula sa kanyang nakaraang pag-uugali sa kanila. Sa simbahan, nakilala niya at nakipagrelasyon sa kapwa mananampalataya na si Mary Joan Martelli. Makalipas ang ilang taon, pinakasalan ni George si Mary Joan at nagsimula ng isang pamilya kasama niya. Siya ay isang mangangaral sa simbahan ng Panginoong Hesukristo at nagbukas ng isang youth community center upang tulungan ang mga kabataang may problema. Gayunpaman, noong 1985, napagtanto niya na ang sentro ay nanganganib na maisara matapos malaman na siya ay nasa utang dahil sa maling paghawak ni Desmond sa kanyang mga pondo. Ang mga stock bet na ginawa ni Desmond ay pawang mga high-risk na sugal. Sinabi sa kanya ni Nancy na sa kabila ng pagkawala ng lahat, ang lahat ng kailangan niya ay nasa loob na niya, at nagpasya siyang patawarin si Desmond matapos siyang harapin. Ang mga pagtatangka ni George na mapakinabangan ang kanyang naunang katanyagan ay hindi sapat upang iligtas ang sentro. Nag-atubili siyang nagpasya na bumalik sa boxing upang kumita ng pera, at sa paghihikayat ni na Mary Joan at Doc, nagsanay siya upang bumalik sa hugis at nagpasya na simulan muli ang kanyang karera mula sa ibaba. Si George ay nawala ng 50 pounds ng timbang at nagsasanay ng husto. Nakikisali siya sa mga laban na may mababang ranggo na mga kalaban upang makakuha ng karanasan at para maasa ang kanyang diskarte. Tinatanggihan ang kanyang naunang galit para sa isang mas positibong pananaw, namamahala si George na manalo ng ilang laban, na may record na 18-0, at pumasok sa isang laban-laban kay Evander Holyfield. Bagamat natalo siya kay Holyfield, ang mga bayad mula sa laban pati na rin ang isang kumikitang deal na kinasasangkutan ng mga grills ay sapat na upang bayaran ang kanyang mga utang at muling buksan ang center. Siya ay gumagawa ng paraan upang makalaban sa reigning champion na si Michael Moorer, na kanyang napanalunan at nabawi ang kanyang titulo bilang heavyweight champion ng mundo. Sinasalamin ni George na kinailangan niyang ibagsak sa ilalim upang mapagtantong nandoon na ang lahat ng hinahanap niya. Isang epilogue ang nagbahagi na si George Foreman ay naging matalik na kaibigan ni Muhammad Ali, si Doc ay na-induct sa World Boxing Hall of Fame noong 1998, at si George Foreman ay patuloy na nangangaral sa kanyang simbahan at pinamamahalaan ang kanyang youth center sa Houston. Kung nagustuhan nyo ang video na ito, pakipindot ng like, subscribe button at notification bell para updated kayo sa mga bago kong video. Maraming salamat sa panunood at hanggang sa muli.